Mga kapuso, bagaman narito pa ang Poong Jesus Nazareno, ay marami na rin ang nasa simbahan ng Quiapo sa mga oras na ito. Ang iba po ay pumila naman sa replika ng Poong doon. Marami rin ang dumadalo sa oras-oras na misa hanggang mamayang hating gabi. Doon naman nakatutok live si JP Soriano. JP! Emil, mga kapuso, aabot po sa 33 misa na bahagi ng pista ng Mahal na Poong Nazareno ang dinaraos dito sa Quiapo Church. Nagsimula kaninang alas 3 ng hapon at magtatagal hanggang mamayang alas 12 ng madaling araw. Kada oras na ang feast mass dito sa Quiapo Church na nagsimula alas 3 kaninang hapon. Tuwing pagkatapos ng misa, nagpapabasbas ng mga bitbit na replika ng Mahal na Poong Jesus Nazareno ang mga demoto. Ang iba, pumila sa mga official replika ng Mahal na Poong na nakapwesto sa gilid ng entrance ng simbahan. May ilang hindi na raw makakapunta sa pahalik sa Quirino Grandstand, kaya dito na nagpunas ng mga panyo. Ang kada oras ng feast ng Mass ng Nazareno 2026 sa Quiapo Church magtatapos alas 12 ng hating gabi. Sa dami ng mga deboto naglagay na ng mga pulang marker sa loob ng simbahan. Nakiusap din ang pamunuan ng Quiapo Church na hanggang maaari ay wag na pong lalagpas sa mga linyang ito para may madaraanan sakaling magka-emergency. Maraming deboto ng Poong Jesus Nazareno na ilang dekada nang sumasama sa traslasyon ang hindi na makakasama dahil sa edad o di kaya ay may sakit na. Kabilang ang 80 anyos na si Luz Biminda na may sakit sa puso. Sinamahan siya ni Yoli na nag-aalaga sa kanya at kapwa deboto. Gusto ko gumaling ako. Gusto ko gumaling ako. Hindi ako ng tawad sa mga kasalanan ko. Sana pagkatigil po ako ng ating mga nabo Nazareno. Sana maggumaling siya, tapos ako, wag akong magkakasakit. Ayun ang hiningi ko kay Nazareno. Ang ating Panginoon ay nasa kaibuturan ng ating puso, no? Ang pinakamahalaga po is the sincerity of our heart. Yung ating debosyon na tumatagos sa pananampalataya. Ito yung pinakamahalaga po. Ang birthday naman ng debotong si Gani, nataon sa bisperas ng pista ng Nazareno. Ni minsan hindi raw bumitiw si Gani, nadidinggin ng Mahal na Poong ang kanyang panalangin. Hindi po mahalaga kung malaki or maliit. Importante po yung talaga kung ano yung maibigay ni Amang Nazareno sa iyo. Yun po yung magpasalamat ka. 15 oras ang target na biyahe pabalik ng traslasyon sa Quiapo Church. Pero ayon sa pamunuan ng simbahan, Ang panalangin lang namin is ang kaligtasan talaga ng ating mga kadeboto. Kasi aanuhin mo nga yung mabilis na prosesyon o traslasyon kung meron namang maraming nasugatan at maraming nagkaroon ng mga hindi inaasahang mga medical issues. Ang sa amin, kahit abutin pa yan ng 24 oras, basta makatitiyak na ang bawat isa ay ligtas. sa ngayon tuloy-tuloy ang paghahanda ng pulisya mula sa mga pagsasaayos ng mga barikada at pagpwesto ng mga medics. At Emil, mga kapuso, pasado alas 7 ng gabi, ang dami pa rin po mga kababayan nating deboto ang dumarating dito sa Quiapo Church at pasado alas 5 ng hapon kanina nang dumating dito ang ilang truck ng PNP, dalang augmentation ng mga pulis na magbabantay sa seguridad sa paligid po ng Quiapo Church para po sa Traslasyon 2026. At yan munang latest, balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. At sa iba pang mga balita, may posibilidad na buhay pa nang isilid sa storage box. Ang babaeng kalaunan ay natagpo ang patay sa Camarines Norte. Ayon po yan sa mga investigador. At nakatutok si June Veneracion. Posibleng buhay pa raw ang biktimang si Anelis Agocoy nang isilid sa storage box ng kanyang live-in partner, sabi ng mga investigador. Nasa pagitan lang ng 4'8 at 4'9 ang biktima, kaya raw nagkasya. Kung makikita niyo po yung postmortem, wala siyang signs ng struggle sa physically. Yan din po yung sabi ng doktor sa amin. Pero definitely po, asphyxia by suffocation. Base sa investigasyon, nag-away si Anelis at kanyang kalivin sa loob ng kanilang bahay sa Cabuyao, Laguna. Nauwi ito sa pisikalan,
bago isinilid ng sospek ang biktima sa loob ng storage box. Ibiniyahe ng sospek ang storage box mula Kabuyaw na inilagay sa storage compartment ng isang bus hanggang makarating sa Basud, Camarines Norte kung saan natagpuan ito sa ilalim ng isang tulay. Dala ng konsensya, sumuko ang sospek sa Rosario, Batangas Municipal Police Station. Ang kwento niya po sa akin, tinulak niya, nung dumating siya, tinulak niya po yung babae. Nauntog daw at pinipilit niyang iangat, wala na daw pumalay. Selos daw ang pinagbulan ng away ng dalawa na isang taon ding magkarelasyon. Inihahanda na ang kasong isasampa laban sa sospek. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Hindi pa pinapangalanan pero posible umanong may madagdag pa sa mga kasalukuyan at dating senador na iniimbestigahan kaugnay sa maanomalyang flood control project ayon sa Ombudsman. At sa paggulong ng imbestigasyon, magiging matipid na rin daw ang Ombudsman sa pagbibigay ng detalye kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng paglalabas ng arrest warrant. Nakatutok si Salima Refran. Humaharap na ngayon sa preliminary investigation sa Department of Justice ang tatlong kasalukuyan at dating senador kaugnay ng maanomalya umanong flood control projects. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may dalawa pa na posibleng madagdag dito. Yung tatlo muna, pero parang meron pang-apat na tinitingnan namin at pang-lima, pero yung isa senador, yung isa hindi na senador. Hindi na sila pinangalanan ni Remulla. Pero ilang mga senador at dating senador, pati na mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Kapag nakitaan sila ng basehan, saka sila isasailalim sa preliminary investigation kung saan bibigyan sila ng pagkakataong sagutin ng mga alegasyon at magsumite ng kanilang mga ebidensya. At kung may sapat na ebidensya, saka sila sasampahan ng kaso. Sabi rin ni Remulla, magiging matipid na raw siya sa pagbibigay ng mga detalye kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng maglabas ng arrest warrant. Kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. I think we've learned our lesson from that. Hindi raw alam ni Remulla kung saan nakuha ni Senator Amy Marcos ang sinasabi nitong petsang January 15 para sa pagsasampa ng kaso laban kina Senador Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Buti siya, alam niya. Ako, hindi ko alam yun. So there's no truth to that? Ewan ko na saan nagkagaling. Ang mga computer naman na galing sa opisina ni yumaong DPWH Undersecretary Kathy Cabral na dinala sa Ombudsman, nakaselyo pa rin daw at hindi pa nabubuksan. Inaayos pa raw ang proseso sa pagbubukas at forensic examination sa mga ito. Makakasama raw dito ang Department of Public Works and Highways at ang Commission on Audit. Ang laman lang daw ng mga ito ang magsasabi ng totoo sa mga naglalabasang dokumento. Huwag lang magsasabi yung ibang tao na alam nila yung laman, kasi walang pwede magpatunay niya kundi yung computer mismo na hawak namin. At walang pwede magsabi na yung kanila ang tunay, yung iba hindi tunay. Matatanda ang sinabi noon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hawak niya ang mga dokumento mula kay Yuse Cabral at pwede raw itong i-authenticate ng Ombudsman. Authenticate for what? And who's having it authenticated for what purpose? Are they prosecutors? Are they investigators? Kasi kung ito in aid of publicity, huwag na natin pag-usapan. Sila magsabi kung ano laman na dapat pinapansin namin. Di ba? Ang gagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng duda yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung anong problema. Di ba? Bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Araw-araw nandito lang naman kami. Di pumunta siya rito. Samantala, pinaiimbestigahan na ni Remulla sa NBI ang mga nasa likod ng kumalat sa social media na isinugod siya sa ospital at may malalang karamdaman. There's really an orchestrated campaign. I don't know for what purpose, pero tingin ko it's part of the propaganda machine of some political quarters. Akala nila maaawat ang hustisya pag nawala ako . Hindi naman ganun yun . Proseso to na nagsimula na . Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.
kapuso, daan-daang taon na nakalipas pero mula noon hanggang ngayon ay nananatiling masidhi ang pananampalataya ng milyong-milyong deboto ng Poong Jesus Nazareno. Dumaan man ang mga sakuna, gera at pandemya, hindi naupos at mas umalab pang lalo ang panat at debosyon sa Poon. Nakatutok si Ravi Tima. Ang nakagisna nating traslasyon at prosesyon ng Poong Jesus Nazareno malayo na sa nooy payak na prosesyon ng Jesus Nazareno sa paligid ng Quiapo Church na makikita sa larawang ito sa pagsisimula ng ika-20 siglo. Halos wala nang talasa kung kailan eksaktong nagsimula ang taon ng pagbuhos ng debosyon ng mga mananampalataya ng Poong Jesus Nazareno. Pero kada 9 ng Enero, ginugunita ang unang paglilipat o traslasyon ng imahe ng Poon. Tradisyong hindi pinakupas ng panahon mula noon hanggang ngayon. Ang mismong simbahan ng Quiapo dumaan na sa ilang sunog, lindol at sa World War II, pero ang debosyon sa Nazareno nananatili. Si Tatay Eugenio, 1950s pa, deboto na ng Poong Jesus Nazareno. Kwento raw ng kanyang ama, kahit noong panahon ng Hapon, tuloy ang prosesyon. Nilabas ng simbahan yung prosesyon, makikita nyo yung Hapon, meron pang bayoneta yung ano niya, nakatingin lang sa gano'n, pinagmamasdan yung mga tao. Siguro nag-iisip yung Hapon, ano ba yung quality ng mga Pilipino? Kahit ang pagdedeklara ng batas militar noong dekada 70, tuloy ang kanilang prosesyon sa kabila ng mahigpit na curfew. Yung lahat yung sasama sa prosesyon, halimbawa pumasok na ng past 10 na may curfew kayo huwag na kayong alis ng Quiapo area pagkatapos ng prosesyon. So dito na matutulog? Oo, dito. Kaya mga tao nakandito lahat sa Plaza Miranda. At bagaman hindi muna nagkaroon ng traslasyon mula taong 2021 hanggang taong 2023 bilang pag-iingat sa gitna ng pandemya, nanatiling buhay sa puso ng mga deboto ang pananampalataya. Wala mang traslasyon noon at nagpatupad ng social distancing sa labas ng simbahan. Kanya-kanya pa rin ang mga deboto na nagsagawa ng sarili-sarili nilang pagpapakita ng debosyon sa kabila ng banta ng COVID-19 pandemic. Kaya halos dumoble ang dami ng mga debotong nakiisa sa pista ng ibalik ang traslasyon noong 2024. Mahigit 6 na milyon ang mga deboto. At nitong nakaraang taon lang, naitala ang pinakamalaking crowd estimate ng mga deboto mula noong 2016. Mahigit 8 milyon ang mananampalataya base sa monitoring ng GMA Integrated News Research. Lumaki lalo yan, milyon-milyon pa yung pumupunta dahil nagsimula na rin yung 24 hours coverage ng media sa pista ng Quiapo na dati lumalabas lang yan doon sa evening news. Pero kahit naman bago pa ang pandemya, hindi na iniinda ng milyon-milyon ang siksikan malapitan lang ang Poon ng Jesus Nazareno. Kahit pa nga sa mga pagkakataong inabot ng 22 oras ang traslasyon. Tulad noong 2012, kung kailan nagkaroon ng banta sa traslasyon, ito raw ang isa sa pinakamahirap na traslasyon dahil bukod sa mas mahigpit na seguridad, sumabog pa ang 2 gulong ng andas ng Poong Jesus Nazareno. Yung hirap na dinanas nila noong 2012 at saka yung pressure, yung stress pero na-arouse nila, yun talaga yung parang fulfilling for them. Noong 2017 at 2018, umabot din ng mahigit 22 oras ang traslasyon. Malayo ito sa mabilis na usad ng prosesyon ng Poong Jesus Nazareno noong ito ay iniikot pa lang sa paligid ng distrito ng Quiapo. Noon, hapon sinisimula ng prosesyon at 2 hanggang 5 oras lang, tapos na ito. Malalim na nga ang ugat na higit 4 na siglong debosyon ng mga Pilipino sa Poong Jesus Nazareno. Ayon sa website ng Quiapo Church, ang orihinal na imahen dumating sa bansa mula sa Mexico, dala ng mga Recoletos noong 1600s at unang inilagak sa Bagong Bayan, bago dinala sa Intramuros. Dahil lumakas ang debosyon sa Poong Jesus Nazareno, isang replika ng imahen ang pinagawa noong 1700s mula rin sa Mexico at dinala sa Quiapo Church kung saan nananatili ito hanggang sa ngayon. Ang orihinal na imahe naman sa Intramuros, kasamang naabo nang masira noong World War II ang simbahan ng mga Recoletos. Yung galing sa Mexico, dumating siya dito, mga early 1600s. Una siyang dinala sa
simbahan ng San Juan Bautista sa Bagong Bayan, now Rizal Park, Luneta. So nilipat siya sa Intramuros sa Recoletos Church. Nasira na po yun nung World War II. So nung Battle for the Liberation of Manila, February 1945. So wala na po yung galing sa Mexico. Para mapangalagaan ang imahen sa Quiapo Church, ang ulo nito ikinabit sa katawan na nililok nitong 1990s at permanenteng nakalagak sa Quiapo Church. Ang katawan lamang nito ang ipinuprosesyon ngayon. Kinabitan ito ng panibagong ulo at may mga bahagi rin na nirefurbish o inayos. At kung dati sa paligid ng Quiapo lamang isinasagawa ang prosesyon, noong 2007, sinimula ng pagbiyahe ng puon mula Quirino Grandstand pabalik ng Quiapo Church. Paggunita ito sa paglilipat ng puon mula sa simbahan sa Intramuros patungo sa kasalukuyang simbahan sa Quiapo. To celebrate the special once-in-a-lifetime 400th anniversary, na hindi pala, ay bakit hindi natin ibalik sa lugar kung saan ang unang simbahan ng Nazareno? So, sa Rizal Park, Luneta. So, Quirino Grandstand. Babalik dito. 2007 ginawa, January 9, 2007. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasaayos sa permanenteng kapalit ng gumuhong Pigatan Bridge sa Cagayan na target matapos ngayong taon. Isang bagong tulay rin ang pinasinayaan ng Pangulo sa lalawigan at nakatutok si Von Aquino. 3 buwan matapos gumuho ang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan na ikinasugat ng 6 na tao. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang permanenteng kapalit nitong tulay. Pinatitiyak niya sa Department of Public Works and Highways o DPWH na maayos ang disenyo at konstruksyon ng tulay na target makumpleto ngayong taon. Ininspeksyon na rin ng Pangulo ang Detour Steel Bridge na katabi nito. Dapat ay pansamantalang daanan lang ito simula noong Disyembre habang hinihintay ang permanenteng tulay. Pero ngayon, hindi na ito tatanggalin. Kaya't minadali natin na maglagay nitong temporary, pero hindi na temporary. Pagka nagawa natin, hindi na natin naalisin yan para may extra lane. Ang temporary steel bridge itinayoan niya gamit ang mga construction materials na natenga sa DPWH. Pinangunahan na rin ng Pangulo ang pagpapasinaya ng Camalaniugan Bridge sa bayan ng Camalaniugan, Cagayan. Ang tulay na tumatawid sa Cagayan River ay may kabuang haba na 1,580 meters. I think this will serve as a model for many of the other bridge projects. Everything was completed on time and on budget, and despite all of the other issues that we are having to deal with, pagdurugtungin nito ang mga bayan ng Camalaniugan at Apari West. This will give many opportunities for in the surrounding areas, pabibigyan ng mga opportunities for new jobs, for new businesses. Dumaan din ang Pangulo sa pagbubukas ng Cagayan Provincial Athletic Association Meet. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 oras. Inireklamo ng tax evasion at hindi pagbigay ng tamang impormasyon sa income tax returns ng BIR ang may-ari ng Wawaw Builders na iniugnay sa Ghost Project sa Bulacan. Nakatutok si Chino Gaston. Reklamong tax evasion at hindi pagbigay ng tamang impormasyon sa income tax returns ang isinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo. Kaugnay ito sa 77 million pesos na halaga ng proyekto ng kumpanya sa Malolos, Bulacan noong 2024 na kabilang sa mga itinuring na umano'y ghost flood control projects. Ayon sa BIR, umabot sa 48.39 million pesos ang tax deficiency ng kumpanya. When he filed his returns, he declared costs for the alleged construction of the project. But since wala naman pong proyektong ginawa, so yung mga dineclare niya doon ng mga deductions, operating costs are fictitious and existent. And therefore, that is the basis why we filed a tax evasion case against him. Hindi pa raw kasama sa reklamo ang mga politikong iniuugnay sa mga umano'y ghost flood control projects sa Bulacan. Lahat po ng mga personalities na lumabas na allegedly involved sa anomalies na ito ay iniimbestigahan po ng Bureau of Internal Revenue. Sinisiguro lamang po natin na pag nag-file tayo ng kaso ay may maliwanag tayo na basehan.
Ayon sa BIR, ito na raw ang ambag ng ahensya sa ginagawang investigasyon sa katiwalian, hindi lamang sa ghost projects, kundi sa mga substandard at ibang infrastructure projects na hindi na kumpleto. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Arevalo. Nang ginisa ng mga senador si Arevalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong Setyembre, tikom ang kanyang bibig kung may kinalaman siya sa umano'y ghost flood control project. I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Okay. Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Bine-verify pa po namin, Your Honor. Kalaunan sa mga sumunod na pagdinig, sabi ni Arevalo, sa pilitan daw ginamit ang lisensya ng kanyang kumpanya sa ilang proyekto. Kasalukuyang nakabimbin sa DOJ ang isinampang tax case ng BIR laban sa mga diskaya habang patuloy pa ang investigasyon ng BIR sa iba pang tax liabilities ng mga personalidad na iniuugnay sa flood control scandal. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston Nakatutok, 24 Oras. Extended for another week ang Metro Manila Film Fest entry na I Love You So Bad. At may good news din sa mga Pinoy abroad, sina MMFF Awards double nominee Will Ashley, MMFF Awards nominee Bianca De Vera at Dustin Yu. Bukod sa screenings, meron pang free concert this Friday sa isang bansa na pupuntahan nila. Makichika kay Aubrey Carampel. Full support ang Sparkle GMA Artist Center family sa MMFF movie na Love You So Bad na entry ng Star Cinema, GMA Pictures at Regal Entertainment sa Metro Manila Film Festival 2025. Sa block screening na inorganize ng events host and Sparkle artist na si Tim Yap, kabilang sa dumating sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo at iba pang Sparkle artists. I hope more people get to watch these movies kasi pinaghirapan naman talaga sila. Alam mo yun, so sana we can encourage each other na manood ng mga pelikulang Pilipino. Ang block screening mas pina-espesyal pa sa pagdating ng mga bida ng rom-com film na sina Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu. Very thankful ang trio sa suportang natatanggap nila at magandang feedback para sa movie. Lalo't extended ang MMFF for another week. Nakakatuwa na na-appreciate po nila yung pelikula namin at nagustuhan po nila yung storya ng ginawa namin pelikula kasi binuhos din po talaga namin yung puso namin dito. And para mabigyan po kami ng suporta ng aming Sparkle family and si Sir Tim Yap, nakakataba po ng puso. Maging sila nakikiisa rin sa sentimiento na sana mas mapababa ang presyo ng ticket sa panonood ng pelikula sa mga sinihan. I believe na yung sweldo na natatanggap ng mga tao, mga Pilipino citizen hindi naman po din ganun tumataas. So sana po, syempre, para magkaroon po ng chance na maka-afford din yung mga tao na sakto lang din po yung sweldo. I hope so because feeling ko naman lahat tayo deserve maging masaya. It's just that hindi lahat tayo sadly ay afford yun. So sana tulad ng dati, sana bumaba talaga yung ticket prices. Of course, yeah. Same with me, no? Mas maraming makakapanood, mas maraming magiging masaya kung magiging mababa yung presyo ng sinihan. I mean, why not, diba? Yun naman talaga yung ino-hope natin. This Friday, biyaheng Dubai ang cast ng Love You So Bad para magbigay saya sa isang free concert para sa mga Pinoy abroad sa Dubai. Super excited kami ma-meet sila kasi syempre dito sa Pilipinas parang naikot na rin namin yung nakita na namin yung mga taong nagmamahal at sumusuporta. Pero this time kami po yung pupunta sa Dubai and we're very, very, very excited to see them. We're really happy na talagang soon mapapalabas na siya sa mga bansa na kung saan may mga Pilipino rin. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Kaugnay sa sentimiento ng ilan tungkol sa presyo ng ticket sa panonood ng pelikula sa mga sinihan, kinukonsidera na raw ng Manila Development Authority na pag-aralan ito.
Kasabay niya ng suhestyon ng MMDA Chairman Don Artes na posibleng makapagpataas pa ng kita kung magmumura ang cinema tickets. Patuloy din daw ang pakikipagdialogo ng MMDA sa Cinema Exhibitors Association of the Philippines para mapaganda pa ang movie experience ng mga manonood. May mga tinitingnan din daw silang incentives tulad ng volume sales at promo bundle schemes para mas maging accessible ang mga pelikula sa mas maraming audience.